23:29 ng Leviticus, ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon, huwag na ninyong ituring na kababayan. Bakit? Ayaw sumunod sa utos ng Diyos eh. Utos kasi ng Diyos sa kanila mag-ayuno eh. Ano gagawin? Papatayin ng Panginoon ang sino mang magtatrabaho sa araw na iyon. Alam nila pagka ang nagsalita ay ang Diyos. Bakit? May lumalabas na apoy eh. Diba? Yung sa kay Nadab at saka kay Abihu, yung mga pamangkin ni Moses. Nilalaro-laro nilang dalawa yung apoy na gano'n, no? O, sa araw na yon, lumabas yung apoy ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag niyo akong bibiru-biruin. Babanalin niyo ako. Hindi, nakaganyan yung dalawa, nanahimik si Aaron at si Moses. Pag nagsalita ang Diyos na ganyan, papatayin ng Panginoon sino mang trabaho sa araw, mangyayari ito. Ano? Kaya takot na takot itong bansang Israel na hindi sumunod. Pero sa kabila nun, marami pa rin ang suwail at hindi sumusunod. Kaya magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng ikasyam na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw. Diba? Lumipas na yung araw at gabi. Dapat ninyo sundin ang tuntunin ito kahit saan kayo tumira. Kayo nang susunod. Kayo at nang susunod pa mga henerasyon. Sa Israel po yung tinutukoy. Though other seasons of fasting had been added to the Jewish calendar over time. In addition, individuals might fast in order to indicate repentance before God or to bring special requests to Him in times of great need. Pag sinilalapit sa Diyos, ginagawa nila yan. The Old Testament commands to fast can be translated with the words, afflict yourself. No? Parang iaano mo yung sarili mo. Ibinababa mo. And ye shall have on the 10th day of the 7th month an holy convocation, and ye shall afflict your souls. You shall not do any work therein. Alam mo, magkakatugma, hindi po ba? Hindi maaaring kumain o magtrabaho. Sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan, magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Kailangang mag-ayuno kayo at huwag na huwag kayong magtatrabaho. Kasi i-dedicate mo nga yun sa Diyos. In Jesus' era, it seems some religious leaders made a point to do this very publicly. Sa panahon ng ating Panginoong Yesus, hindi sila nag-aayuno ng pribado, kundi ipinapakita nila dyan sa madlang people na sila ay nag-aayuno at ginagawang madungis yung kanilang sarili, ginagawang kaawa-awa yung kanilang sarili. Palagi silang nagtitipon, yung mga Saduceo at Pariseo, at lagi nilang pinag-uusapan yung pinapaksa ng Panginoong Yesus. The group known as the Pharisees had a reputation as the most strictly religious people in Israel. Basa sila ng basa. Bakit niya sinabi yung ganito? Bakit niya ginagawa yung mga ganito? Lagi nilang pinag-uusapan yung mga paksa ng Panginoong Yesus. They were intensely proud of that status. Yan, ginagawa nilang ganyan yung sarili nila. Diba? Sa akin mga ganito, parang kunwari nakakawa. Yan, ang gagawin natin, mag-aayuno tayo dyan. Nakikita naman ng mga kapatid na, ay, si Brad, nakakaaw. Yung parang gano'n. Ganito ginagawa nila, publicly. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi gano'n. Kapag nag-aayuno kayo, huwag din yung tularan ng mga pakitang tao. Sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Para maging kaawa-awa. Para maging effect yung tinatawag na drama. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Hindi po ba? Ayaw pa nababasa kasi ng Panginoong Yesus yung kanilang mga kalooban. Kaya gano'n. Nasa panahon ng pagbibigay, pananalangin, pag-aayuno, nagkukunwari sila. Hindi dedicated sa loob nila, hindi devoted. Kaya sabi, huwag ninyong tularan niyang mga yan, yung mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili. Kinakawawa pa nila yung sarili nila. Di ba gano'n naman yung mga pulubi? Yung pulubi dyan sa Kubawi, diniglo pa yung putol. Nung nagbuhulihan tumakbo. Tino nga. Parang silang mga gano'n Maawa Kasi ano yun, trabaho din yan. Sige. Mag-umpisa ka sa Cubao, papuntang Antipolo, piso-piso. Baka ngayon yung December, yung babait ng tao.
bago sapatos, bago damit, lahat bago, madaming pera. O baka hindi ng piso ibigay. Mga loko-loko rin eh, kasi kung mag-uumpisa ka sa Cubao hanggang sa Antipolo, sa haba na kung maglalakad ka at manghihingi ka, magkakaroon ka puhunan. Baka may 10,000 o 5,000 o magkano. Ay hindi inamihasa na. Uulit-ulit, yun uling uniforme na yun, namamaho. Mula doon sa Cubao ulit, meron doon isa na lagi na lang naliligaw eh, Kuya, yung sasagot sana ako, i-google mo ha, nakakailandaan na ako dito, lagi ka nawawala. May dala-dala laging ano yung matanda, may dala-dala laging bag. Hindi ko alam yung tanga-tangahan ko nga eh. Hindi ko alam kung saan ano. Nung una nagbigay pa akong 20, umuwi akong Bulacan eh. Kada nakikita ko malapit sa terminal, lagi siyang ganun yun ang suot niya. Ay, ano na ito, trabaho na. Ginawa ng trabaho. Ganun to mga to. Yung sinasabi mga pakitang tao, laging pag nag-aayuno eh, kaawa-awa, sad face. Ayaw ng Panginoong Yesus na ganun, ginagamit niya rin yun. Scholars suggest the Pharisees fasted 2 days every week. Jesus says in this verse, they disfigured their faces in some way and looked gloomy to make sure that everyone who saw them knew they were fasting. Ba, kailangan pang may audience. Hindi ba pwedeng ang audience ang Diyos? This quest for publicity worked people saw them. Understood they were fasting yet again and gave them credit for being highly devout. Jesus says here that human approval is the only reward attention seekers will receive for their fasting. Wala kayong tatanggapin sa Diyos kasi kayo nagduluko-luko. Nagkukunwa-kunwari kayo, nag-fasting kayo. Pero ang totoo hindi. Since their effort was not about God, God will not respond or reward them for it. Hindi na sila bibigyan ng Diyos ng tinatawag na pabuya sa gano'n. God said the same to the ancestors about fasting with no real heart change. Ayan yung mga talata, ang dami. Kaya minsan hindi na natin kinukuha yung mga, basta na ipakita natin yung talata. Kasi marami pong reference pagdating sa fasting. Sa halip kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili. Ano po? Ayaw ng Diyos na nakikitang, kumbaga, kaawa-awa sila, na ang dumi-dumi nila, hindi nagpalit ng damit, talagang ginuhitan yung mga sarili para maging kaawa-awa. Hindi ganun ang nag-aayuno. Ang nag-aayuno maayos. Ano? Ayan, maghilamos, malinis yung mukha, maaliwalas. Talagang dinidedicate mo sa Diyos yung iyong pag-aayuno. Upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo. Diba? Ayaw nang ipaalam eh, parang iyong pagbibigay. Paalam, huwag mo na sabihin sa kanya, binigyan ko to. Hindi na. Pag mananalangin, ganun din. Na kailangan in private din. Maliban sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakapakita sa ginagawa ninyo ng lihim. Ayan o. Ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Lihim yung pagbibigay. Lihim yung pananalangin. Lihim yung pag-aayuno. Ayon sa buong chapter 6 na yun. Mas gusto pala ng Diyos yun na ginagawa ng isang tao ito kasi nakaka-focus ka eh. Hindi yung nag-aayuno na may mga dumadaan, galingan mo pang acting, galingan mo pa, galingan mo pa. Diba? Hindi po pala kailangan maging gano'n. Upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, huwag nang i-showy. Maliban sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, magbibigay ng gantimpala sa inyo. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting. But your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Lagi silang ganoon ang ginagawa nila. Kumbaga, nagpapapansin sila sa tao. Diba? Nagpapakita sila ng mga bagay na parang ang ganda-gandang tingnan, isang modelo ng banal na gawain, pero hindi. Alam ng Diyos yung ginagawa nila, kaya ibinubuking ng ating Panginoong Yesus kasi nababasa niya yung mga puso nila. Maging sa pagbibigay, hipokrito. Maging doon sa pananalangin, hipokrito sila. Maging doon sa pag-aayuno, may ka-ipokritohan.